Good morning. Good morning mga birds. How are you? Huh? Oh, wow. Okay, now today I will remove the broccoli seeds. Here. Ayan. Lalagay ko sila sa isang plastic. At saka aapakan lahat at kukunin ng buto. I will get all the seeds. Kailangan ang gagamitin nyo matalim na gunting. Alisin ang tali. Sinatali ko kasi para hindi mahulog. Iipunin yan para hindi masayang, para makukolekta ang mga pinhing buto at itatanim pag tag-ulan. Ang pagtatanim habang malambot ang lupa. Yan. Pwede nyo gawing pataba ang dumi ng bulate. Ang mga dumi ng bulate ay makikita sa gilid ng mga basurahan. Kasi gusto nilang bulate sa mga basura. Ngayon dumudumi sila sa gilid. Yun ang ginagamit kong pataba. Pwede rin ang compost. Paggawa ng compost kasi dati walang bulate dito. Nung gumawa ako ng compost, lumalabas sila pagkatapos ng ulan. Ang compost, yung mga pinagbalatan ng mga sibuyas, prutas, gulay o nabulok na gulay, nilalagay sa butas na plastic, yung mga butas na plastic para at tatabunan ng lupa or rice skin or ipa rice skin. Yan. Ito naman buto ng carrots, broccoli. Pag magkahawig kasi ang buto ng broccoli saka buto ng repolyo o cabbage, magkahawig. Ayan. If ever na biglang naputol, ang ibig sabihin ubos na ang load ng GoPro. To be continue again. Like and subscribe. Dahil konti pa lang ang aking mga subscribers. Hindi kikita ang vlogger pag konti ang subscribers, walang kita. Kailangan maka 1,000 subscribers bago kumita. Saka 4,000 hours ng pagbablog. Kadalasan ang vlog ko maikli lang kasi yun lang ang time na kaya kong i-vlog. Hindi ako kaya magsalita ng mahaba. Baka ako'y magka-hypoxia again. Ano ba yung hypoxia? Ang hypoxia, yung kapusin kayo ng hininga. Dahil sa sobrang takot ko noon sa COVID, binalot ko buong katawan ko ng todo-todo. Kaya hindi masyado. Wow! Yung persimmon, kahit sa dulo, ang daming bunga. Oh! Kasi diniligan ko yan ng pinaghugasan ng bigas. Po nung wala pang bunga, kailangan sa paligid, hindi sa gitna, kasi para hindi mabulok ang bunga. At kailangan pag didilig ng pinaghugasan ng bigas, wala pang bunga. Kapag dinilig nyo ng may bunga,
mabubulok. Mabubulok yung bunga. Ganun. Kailangan tinitingnan kasi brown na brown. Ang ibig sabihin yun, fully ripe. Pagka kasi may green pa, hindi mabubuhay. Yan. Ito ang aloe vera. Yan. Fully ripe. Broccoli, rich in calcium. Kung ayaw niyo ng mga keso, kasi sobrang keso, babara rin sa mga puso. Kailangan pang minsan-minsan lang ang keso. Itong kagaya nito, hindi pa ito fully ripe. May konting green pa. Kailangan fully ripe. Kaya minsan, nagtatanim kayo, hindi nabubuhay kasi hindi fully ripe. Kailangan walang green. Yan, walang green. Ito, fully ripe na. Mabubuhay yan. Kailangan didilig nyo sa mga walang insektong mga insektong lupa. Walang langgam, walang ipis. Kaya pagkatapos ng bunot, para walang ipis, walang langgam, bubuhusan nyo yung muna ng tubig na mainit. Yung mga ginamit yung pang-steam. Kailangan kasi pag iinit ng mga ulam, ini-steam para hindi matigas. Tapos yung tubig na pinagamitan nyo ng pagpapakulo, ibubuhos ko saan may mga ipis, may mga langgam, at maraming pinag-itlugan, yung mga kanal, yung pinag-itlugan ng mga lamok. Pag naalisan lamok, wala kayong, hindi nyo na kailangan mag-spray pa kasi hindi kayo makakadengue. Kailangan din pinapapawisan kayo kasi pag lagi kayong nakahiga, tutulog, at hindi kayo napapawisan at nakakagat kayo ng lamok, hindi na aalis ang mikrobyo sa katawan nyo. Kaya pinakamainam, nag-garden kayo, pagpawisan man kayo, may sigurado kayong kakainin, may sigurado kayo sasahog panahog. Kasi karamihan ng pagkain ngayon, walang gulay. Kaya mahihina ang tao. Mainam ang nakakain ng tao, pagkain masustansya, hindi puro gamot. Kapag kasi nagkakaedad na ang mga tao, yung mga ugat-ugat, nababarahan na ng mga nadidikitan ng mga sebo, kaya lumiliit ang daluyan ng dugo at hangin. Kaya minsan nahihirapang huminga kasi wala nang lugar ang mga hangin para kayo makahinga ng maginhawa. Ngayon naman, hanap tayo ng mga buto pa habang marami para isa na lang ang pigaan. Yan kasi kaya nilalagay ko sa plastic para mabilis. Yung malalaking plastic na ganyan na walang butas, pag inapakan sabay-sabay, madaling matatapos ang trabaho. Kasi pag marami kayong kasi mabilis, may time kayong magpahinga. Yun, pagka mabilis ang pagkakagawa. Pagka mabagal ang procedure, isa-isahin niya, pinut-inutin, abay aabutin kayo ng lola na kayo, hindi niyo pa nagagawa ang inyong mga pangarap sa buhay. Yan. Kailangan pag nangangarap at may hinahangad na pangarap sa buhay,
kumikilos ang mga kamay. Pagka laging tulog, maghihikahos kasi pangarap lang kayo ng pangarap, ganun. Pero hindi nagaganap ang mga pangarap. Kailangan ginagawa kahit painot-inot. May katuparan ang pangarap. Pero kung nasa paligid kayo ng mga baha, ang ibig sabihin nun, baka natutulog ang namumuno sa inyong lugar. Or yung mga naka-assign na dapat na gawin ang kanilang tungkulin ay hindi ginagawa. Nako, parurusahan kayo ni Jesus. Kasi bakit nagkambanda baha-baha? May budget naman pala para sa baha. Saan napunta ngayon yung budget? Sino ngayon ang may nagagawan? Bakit bumabaha pa rin? Samantalang may budget. Saan napunta ang budget? Yun ngayon. Hindi lang sa tao ang iyong pananagutan, kundi sa Diyos. Tatanungin kayo ng Diyos, bakit bumabaha pa rin? Kayong may budget naman pala. Sino ngayon ang may pananagutan? At sino ang dapat nag-i-inspect? Kung tinitingnan kung bakit may baha. Saan nagmumula? Mga baradong kanal. Mga kanal na hindi nasusundot ng mahabang kawayan. Mga kailangan ng pala, asarol. Nagkakaloob ba ang mga namumulo ng asarol, pala sa mga kanyang mga tagasunod? Matitigas ba? Tamad ang mga tagasunod? Bakit bumabaha? Yun ang tanong. Ngayon, pag hindi mapagkakatiwalaan, hindi sumusunod ang mga inatasan, maaalis sila sa tungkulin. Ngayon, kasi hindi nila kayang gampanan. Ibig sabihin, hindi nila kayang gampanan yung tungkulin na inaatang sa kanila. Kasi kung kaya nila yung tungkulin, hindi nababaha. Kailangan yung mga may kinalaman at may experience sa pag-aalis ng mga baha. Kung may budget, kayang bumayad ng mga excavators, mga taong marunong magpaandar ng excavators, mga spreader na machine. Siyempre may budget, kaya niyan. Hindi na kaya ng mga disabled yan, na matatanda. Hindi kaya mga teacher, ang tungkulin ng teacher magturo, ang tungkulin ng mga dentista magbunot ng ngipin. Ganon. Sino ngayon ang nangangasiwa sa pag-aalis ng basura? Mga lola ba? Mga lolo? Kundi yung malalakas. Ngayon, nasaan yung malalakas? Saan nagtatago ngayon ang mga nakatanggap ng sweldo para hukayin yung mga kanal na barado? Kanino yun? Kung wala kayong makuhang tauhan, i-hire nyo ang mga tricycle boy, yung mga walang trabaho, para magkatrabaho sila. Yung mga nangangalakal, yan, uupahan nyo, pakakainin, mimitingin nyo muna. Kung magtuturo kayo, dapat hindi puro pagsusuot ng magagandang damit sa mga meeting. Kahit meeting kayo ng meeting, maghapot magdamag. Kung hindi kayo kinakausap ang mga tumatanggap ng mga tauhan na pwede
kayang gawin yun. I-briefing nyo muna, turuan nyo paano paggamit ng pala, paano paggamit ng boots, lagyan ng socks, medyas, lagyan ng medyas ng plastic, maggamit ng gloves, maggamit ng face mask. Magiging madali. Kailangan nagpo-provide kayo ng boots, gloves, matibay na gloves, face mask, para hindi nila rin maamoy yung baho ng mga kanal. Ganon. Ngayon kung magkasugat sila, meron kayong Bactroban, pareseta kayo sa